Isinagawa na ang send-off ceremony para sa kabuuang security forces na ide-deploy sa ikatlong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa Lunes. Inilabas naman ng Metro Manila Development Authority ang guidelines para sa mga isasaradong kalsada at mga alternatibong ruta sa mga motorista para sa araw ng SONA. May balitang A to Z si Kim Salinas. It is my honor to present to you the following forces and resources to be utilized to ensure the success of the third State of the Nation address. Handang-handa na ang lahat ng tauhan ng iba't ibang law enforcement agency ng bansa para sa ikatlong State of the Nation address ng Pangulo sa Lunes. Sa isinagawang send-off ceremony sa mga tauhan, aabot sa 23,000 kapulisan ang ide-deploy para sa seguridad ng SONA at hindi raw ito OA, sabi ng ahensya. Bakit natin magiging sabihing overkill? Basta kami, we are fully utilizing our resources. Lalong-lalo na, this is a major event. National event ito, no less than the President. Ibinida rin ng kapulisan ng kanilang anti-drone para makontrol ang alinmang lilipad na drone na hindi rehistrado. Ayon naman sa Quezon City Department of Public Order and Safety, isang lugar lang ang pwede para sa mga progresibong grupo. Tandasorang yung napag-usapan, pero ang request nila kasi is St. Peter. Definitely hindi bibigay yon. Kasi merong reaction ng ang comment ng QCPD. Malapit siyang masyado sa pro-BBM. Hindi pwede paglapitin yun, alam niyo naman siguro. Pansamantalang kansilado na rin muna ang PTC-4 o Permit to Carry Firearms Outside of Residence. Ipinagbabawal po natin ang pagbitbit ng baril outside their residence sa period na July 20. Mag-i-start po yan ng 12 a.m. until the end of July 22. At ang sinumang sibilyan at uniform personnel na hindi naka-duty na mahuhuli sa mga checkpoint na may dalang baril ay maaaring may kaharaping asunto. Bukod sa maaring makulong, meron pang administrative revocation, possible revocation and cancellation ng kanyang mga licenses. Samantala, halos 1,300 naman ang ipapakalat na MMDA enforcers. Nagbigay na rin ng anunsyo ang ahensya ukol sa mga isasaradong kalsada sa Lunes. Well, alam naman natin, the Commonwealth definitely will be greatly affected by the State of the Nation address. Unang-una po, meron po tayong sinecure na kalsada na kung saan isasara po natin to as early as 8 a.m. which is the San Mateo Batasan. Kaya naman, payo nila ngayon sa mga motorista. Those who will be traversing coming from Fairview, pwede po kayong dumaan dyan sa Uyo Road, papunta po ng Mindanao Avenue, Congressional, Luzon Avenue, and exiting through EDSA, or probably you can also exit through North Avenue going to Quezon Avenue. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas.